Iyon, welcome back sa ating YouTube channel, Ronde TV mo. Davao Police ay umalma sa mga paratang na pinoprotektahan nila si Pastor Apollo Quiboloy para hindi ito maristo. Pero bago tayo magpatuloy, hingi lang po ako ng kunting pabor. Sana po pakilike ng video na ito. At sa mga hindi pa nakasubscribe, sana po pasubscribe ng aking YouTube channel, Ronde TV mo. Yun na nga, no? Davao Police ay hanggang monitoring lang daw muna ang maaari nilang gawin kay Pastor Apollo Quiboloy dahil wala pa naman silang kopya ng arrest warrant na nanggaling sa Senado. Kaya pala hindi maaresto kasi wala pa naman palang kopya itong Davao Police ng warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Quiboloy. At dating PNP Chief Oscar Albayalde ay nagsalita na rin ito na sana wag namang abusuhin ng mga nakaupo ngayon sa pwesto yung kanilang kapangyarihan para litisin o husgahan yung isang tao na katulad ni Pastor Apollo Quiboloy. Yun ang wag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Davao Police na hindi nila pinoprotektahan o itinatago ang religious group leader na si Apollo Quiboloy, kaya hanggang ngayon ay hindi pa rin ito nahuhuli. Ayon kay Davao City Police Office spokesperson Police Captain Hazel Caballero, hanggang monitoring lang umano sila hanggat wala pa silang natatanggap na warrant of arrest o koordinasyon sa Senate Sergeant at Arms. Hataw Balita ngayon! Ang importante gud ma'am nami gunitan nga papel o sa may magkanda ko ka ng para dili may mahulog nga illegal nga mo ang aksyon nga gibuhat sa Davao City Police Office. O ang Sergeant at Arms wala po'y wala mi na-receive any coordinations kay basig nagtuo sila nga among gitaguan wala bayag yun. Dumipensa naman ang Pro-11 sa pambabatikos ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na blanco pa rin sila sa kanilang hanay kahit may access at pondo naman sila sa intelligence fund. Hindi naman natin pwedeng sabihin na blanco. Ang masabi ko lang is hindi din ako private sa information ng intelligence unit na hindi lang naman ng Philippine National Police but the whole intelligence unit na nag-work sa Davao Region. Sinabi rin ni Police Major Dela Rey na maaari rin umanong wala na sa Davao si Quiboloy. Naka-ready naman tayo in anytime pag mag-coordinate na po sila ma'am. And then din naman na ang pwede din naman kasi na si Pastor Quiboloy is wala sa Davao Region. So anywhere in the Philippines din siya. So kung mag-coordinate din si Sergeant of Arms sa ibang lugar. Nako po, maaring wala na rin si Pastor Apollo Quiboloy sa Davao. Hindi na makikita po. Maari lang maaring wala na si Pastor Apollo Quiboloy. Hindi na makikita sa Davao. Sana kaya hanapin ni Senador Risa Hontiveros itong si Pastor Apollo Quiboloy. Malaking problema na naman ito. Marami nang nagtatago. Nadagdagan pa yung hanapin ng ating pamahalaan. Samantalang itong si dating PNP Chief Oscar Albayalde ay nagsalita na rito laban kay Risa Hontiveros na talagang nakikita yata ni dating PNP Chief Oscar Albayalde na inaabuso ni Senador Risa Hontiveros yung kanyang kapangyarihan para husgahan si Pastor Apollo Quiboloy. Ito na, sabay-sabay natin itong panoorin. Na magsagawa ng pagdinig ang komite ni Senator Risa Hontiveros at magpresenta ito ng mga bogus na testigo na may mga peking testimonya laban kay Pastor Apollo Quiboloy ng The Kingdom of Jesus Christ. If we want them to be respected, then ang po dapat diyan, ang respect is merong reciprocity. There is reciprocity of respect dapat po dito. No, hindi yung pag tayo ay nakaupo ay pwede nating abusuhin yung ating pwesto. Nung ako po ay Chief PNP Bobby, I have all the authority and the rights to abuse my power, pero hindi ko rin po ginawa. At the end of the day, dun sa it will be based on evidence lahat yan, Bobby. Hindi po based dun sa testimony na kung sino. Meron pong kasabihan that testimonial evidence is the weakest evidence, ika nga. No, kasi base kung sino nagsasabi. No, your
strongest evidence are documents, Bobby. Dokumento ang pinakamatatag mong ebidensya. No? Based on experience, Bobby, lahat po yung sa akin are based on documents. Yung ginawa ko, kaya outright po yun. No? Pero sabi ko nga, nasira ka na. Sinabi ni Albayalde na 2 bagay lang naman ang hangarin sa pagsasagawa ng hearing sa Senado, ang manira ng reputasyon ng isang individual o malaman ang katotohanan. Ano ba ang talagang pakay po doon? No? Ang masira o makita kung ano talaga ang nangyari? Ang katotohanan. Ang manira o malaman ang katotohanan? No? 2 bagay po yan, Bobby. No? Ang masira ka o malaman ang katotohanan. So, hindi po natin alam kung ano talaga ang pakay dito. Sakaling nga raw humarap si Pastor Apollo sa Senado, ay paniguradong magiging one-sided lang ang pagdinig. You should be fair. No? That is the very essence bakit ka nagkakandak ng hearing. To hear both sides. Yes, no, not to hear only one side. And then i-judge mo yung isa and then papakita mo sa tao na parang guilty ka agad. No, yun ang isang ano diyan kasi wala kang laban diyan, Bobby, I tell you. Wala kang laban diyan. Take it from me. Ayon pa sa dating hepe, nararapat anyang respetuhin ang reputasyon ng kahit sino. Sabi ko nga, tayo'y nanungkulan din naman, no? Tayo po ay nagserbisyo ng maayos sa ating bayan at ganyan din po si pastor siguro, no? At alam niya na wala siyang kasalanan, no? Sana bigyan din naman natin ng respeto ang isa't isa. If we want them to be respected, then ang ano po dapat diyan, ang respect is merong reciprocity. There is reciprocity of respect dapat po dito, no? Hindi yung pag tayo ay nakaupo ay pwede nating abusuhin yung ating pwesto. Nung ako po ay chief PNP, Bobby, no? I have all the authority and the rights to abuse my power, pero hindi ko rin po ginawa yon. Araw ng Martes, Enero 23, na magsagawa ng pagdinig ang komite ni Senator Risa Hontiveros at magpresenta ito ng mga bogus na testigo na may mga peking testimonya laban kay Pastor Apollo C. Quiboloy ng The Kingdom of Jesus. Bogus na mga witness ni Senador Risa Hontiveros, diyan kung sabi niya na. Yun ang ano, tama din naman talaga itong si dating PNP Chief Oscar Albayalde, na dapat magpatawag talaga ng nasa kampo din ni Pastor Apollo Quiboloy para makapagsalita din. Hindi yung puro na lang yung mga sinasabing bogus na witness ni Senador Risa Hontiveros na may mga paiyak-iyak pa dyan, kung ano-anong mga sinasabi, may mansyon sa Glory Mountain. Pero nung pinuntahan, wala namang mansyon. Diba nakikita na natin doon na mga sinungaling sila. At itong si Senador Risa Hontiveros, ginamit yung kanyang komite para husgahan itong si Pastor Apollo Quiboloy. Dapat nga maging patas ka, Senador Risa Hontiveros, sa yung komite para naman yung mga taong bayan maniniwala naman sa iyo. Hindi yung makikita natin na talagang one-sided yung ginagawang Senate hearing. Paano ba dadalo itong si Pastor Apollo Quiboloy? Itinuturo mo na, may kasalanan ka, dapat kang managot sa batas, dapat kang makulong. Ganun ka na kaagad. Paano pa pupunta yung tao para idipinsa yung kanyang sarili? Paano pa maidipinsa na hinusgahan mo na, hinatulan mo na na guilty na? Yun ang hanggang dito lang muna, at bago tayo magtatapos ay magsi-shoutout muna tayo. Shoutout kay Ma'am Berger Religious ng Pulilan, Bulacan, kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Idisa Borby, shoutout idol, kay Ma'am Coronita Wakami, kay City Salia Baguhan, kay Trabajador Mix Vlog idol, shoutout ha, pasisyan, di kita na shoutout kanina, kay Duki Rudy, shoutout ba ha, at kay Rapol Genesis, shoutout, kay John Parker, shoutout, Gilbert Villasencio, shoutout, kay Rodrigo 1952, shoutout, kay Yiba, shoutout, kay Wincy Antipala, shoutout, at kay Janice Labis, shoutout na rin kay Auring, kay Lee Bibi Mariano, shoutout, kay Ligaya Ramos, kay Saldi Espartero idol, shoutout idol ha, shoutout na rin kay Quinto Palinis at Rolando Asas. Yun ang hanggang dito lang muna, at shoutout rin kay Jumar Kaimo. At once again, this is Ronde TV mo. Ingat kayo lahat. God bless bawat isa sa atin.